Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa ating mga viewers. Kumusta na boss ang inyong mga pananim dyan? Sana po hindi nasira ng bagyo at ng baha. Ngayon mga boss, mayroon ako sa inyo ibabahagi. Tungkol ito mga boss, sa sakit ng sili na tumatama pagka panahon nga ng tag-ulan, lalo na pagka ayaw na halos huminto ang ulan. So, normal, tinatamaan ng sakit ang mga sili. Dito mga boss sa amin, 15 days ang ulan, straight. Araw at gabi umuulan. Huminto din naman siya, paminsan-minsan, minsan kalahating oras huminto, minsan isang oras ang hinto niya, tapos ulan na naman. Kaya normal lang na ang mga pananim natin sili ay tamaan mga boss ng punggos kasi nga hindi makapag-spray ng fungicide. Katulad yan ito sa amin 15 days na siging ulan, hindi ako napag-spray ng fungicide, kaya ayun, tinamaan. Ito mga boss yung ipakita ko sa inyo na sakit ng sili, ito yung common at normal na tumatama sa mga pananim natin na sili sa panahon na ang ulan halos ayaw na huminto at yung lupa ayaw nang matuyo dahil nga sa kakaulan. Kaya tinatamaan siya ng punggos. Ito mga boss, ipakita ko sa inyo ang tumama sa aking sili. Ito mga boss yung sili ko na pinatubo ipuan. Ang edad nito 36 days na ngayon after transplanting. So ito siya, flowering stage na ito mga boss. Ito mga boss yung tumama sa sili ko. Yan yung stem blight na yun. Paikot yan, no? Diba? Bulok yun, umitim. Natuyo ito. Ito yung resulta ng halos walang tigil na pag-ulan. At ang lupa palaging basa. So titamaan siya ganito. Kasi dito nga sa amin mga bossing 15 days nga umuulan hindi umaaraw. Biro mo ba naman 2 linggo na ang lupa palaging basa at ang ulan tuloy-tuloy. Kung titigil man, tagal na yung isang oras o kalahating oras. Pagkatapos nun, ulan na naman. Kaya hindi maiwasan tamaan siya nitong blight. So ang ginawa ko dito, ginupit ko lang ito ng gunting. Kasi yung puno nito, mga 1 feet pa sa lupa, walang tama. So tutubuan yan mga boss ng sanga uli. May chance pa ako na mabuhay siya. Mabuting ito sa ibabaw siya tumama. Pero itong blight na itong mga boss, kung minsan ito, tumatama ito sa mismong punong-puno ng sili. Sa mismong puno sa ground, sa may lupa mismo. So pag doon ito tumama sa mismong lupa, na bahagi ng katawan ng sili, wala nang chance na mabuhay. Kasi ugat na yung kasunod nun, saan pa tutubo yung sanga, di wala na. Talagang ano na yon, tuluyan na siya mamatay. So pag ganito na nasa kalagitnaan siya ng katawan tumama, mabubuhay pa yung puno. Katulad dito sa akin, meron pa siya 1 feet na puno na natira doon sa lupa. Tutubo yung mga sanga. Parang katulad dito. Diyan, tutubo yung mga sanga diyan. Kasi wala naman tama yung iba niyang katawan hanggang sa lupa. So ito, kaya ginupit ko ito para hindi na siya lumala. Hindi na siya umabot sa baba yung punggos. Itong blight ito mga boss, itong ganitong blight, pagkasigi ng ulan at hindi ka na makapag-spray ng fungicide, ang una na titamaan ito yung dahon. Ganito yan, Yan, ganito siya, Mabubulok yung dahon niya, pati tangkay. Dito, gagapang yung punggos niyan, papunta dito sa papunta dito sa katawan niya. Kaya siya nagkaganito. Ito kasi didikit ito dito sa katawan. Kasi umulan niya, basa, didikit siya dito. So dahil may tama ito, tatamaan din to. So ito mga boss yung common na tumatama sa mga sili pagka ulan ng ulan at bata pang sili. Kasi yung ganitong blight, pagka sili may edad na, lalo yung mga bunga ng hinarbisan na, bihira itong tumama. Halos hindi. Sa akin, wala pa akong sili na natandaan na tinamaan ng ganito Na sili man laki na, yung hinarbisan na.
Kadalasan sa akin tinatamaan 'to pagka yung sili nga, yung mga bagong tanim pa lang, mga 3 weeks o 1 month mahigit. Kasi malambot pa kasi ito. Ito malambot pa ito stem niya kaya tinatamaan siya ganito. Pero ito mga boss, pagka yun, yung pagkabulok ng balat niya ay hindi pa umikot. Halimbawa ito, bulok na itong side na 'to. Tapos itong kabilang side, berde pa, ganito pa. Makaka-recover siya 'pag na-spray ng fungicide. Subukan na yan, nakaka-recover. Ito kasi kaya pinutol ko, wala ng chance na maka-recover kasi lahat na paikot na, oh. Oh, 'di bahala na yan. Ito yung common at kadalasan tumatama sa sili pagka ulan na ng ulan. Itong ganitong blight na ito mga boss, hindi lang ito tumatama sa sili. Tumatama ito sa maraming uri ng pananim, katulad ng talong, kamatis. Tumatama ito pagka ulan na ng ulan. Ito sa akin kasi, ano ito siya 15 days na hindi ako nakapag-spray ng fungicide kasi nga ulan ng ulan. Paano ako mag-spray? Yung 30 minutes nga na hindi umulan ng malakas, umambon-ambon naman ng mahina, di wala rin, mahugasan din. Kaya ito, tinamaan siya. Pero kung ito yung kabilang side niya hindi pa umitim, paikot, at ganito pa, kaya-kaya pa buhayin yun. So, ang recommendation mga boss ng mga eksperto sa ganitong stem blight na to, at yun din ang ginagamit ko na fungicide dito. Ang isa dito mga boss na mahusay pang control sa ganito, yung mga fungicide na may active ingredients na dipiconazole. So ako, ang ginagamit ko dito na dipiconazole, yung lang Armore. Yung Armore fungicide. Kasi medyo mura-mura siya at maganda naman talaga sa sili gamitin. So kung hindi pa nabulok yung paikot, makaka-recover siya kasi tutubo yung balat na yan uli. Paikot, itong tinamaan, matatakpan niya yung gagaling. Pagka hindi pa siya lahat umitim. Ito kasi umitim na, oh. Kaya ginupit ko na para wag na lumala. Para yung puno na naiwan doon sa lupa, magsasanga pa yon. O di, buhay pa yung sili ko. So ito mga boss yung kadalasan na naging problema sa sili pagka ulan ng ulan. So ang iba pang fungicide na mahusay gamitin dito, na nirekomenda ng mga eksperto at yan din ang ginagamit ko katulad nga ng mga fungicide na may active ingredients na dipiconazole, katulad nga ng Montana, Score or Armore. So ako Armore ang ginagamit ko dahil ang Armore double action. Dalawa ang active ingredients no ng Armore. Dipiconazole at saka propiconazole. So dual action siya. Ang isa pa dito na nirekomenda nila na fungicide katulad nga ng Cabrillo, yung mga Pyraclostrobin, Cabrillo or Mahica or Cabrillo Top. So yun ang isa pa dito sa mahusay pag-spray sa ganito para ito gumaling ito kung hindi pa malala. Ang isa pa na fungicide na nirekomenda na rito yung fungicide na katulad ng Redomil Gold na may active ingredients na Metalaxyl plus Mancozeb. So Mancozeb ang mahalaga dito, kaya ang ginagamit ko lang dito Dieten lang, M45. So kahit anong brand ng Mancozeb kasi marami namang klaseng brand yan. Mayroon yan pa yung Pongopre, Mancozeb din at saka kung ano-ano pa yon. So dahil kaunti lang naman yung tanim namin sili, hindi naman siya talaga hektarya. So ang ginagamit ko lang ng mga fungicide, yung medyo mumurahin lang. Armore at saka Dieten lang. So gumagaling, napipigil. Ito kaya ito mga boss lumala ito. Kasi nga nung halimbawa nag-spray ako nung nakaraang linggo, yung sana pang 1 week na mag-uulit na sana ako pag-spray, ay bumira na nga yung bagyo at ulan. So yung interval ng pag-spray ulit ng fungicide sana, hindi ako nakapag-spray kasi nga bumabagyo na, ulan na ng ulan. Dire-diretso na yung pag-ulan sa loob ng 15 araw. So natural tamaan siya kasi nga hindi na nakapag-spray, wala nang proteksyon. Kaya ganito. Pero kung sana bago sana pumasok yung bagyo, bago sana umulan, nakapag-spray ako ng tamang interval, yung pang 1 week ko sana interval, ay malamang wala itong ganito sana. Kaso wala, hindi na ako pwede mag-spray at halimbawa ngayon sana schedule ko pag-spray ulit, yung pang 1 week, hindi na ako nakapag-spray sa araw na ito. Kasi nga, umaga pa lang ang ulan, bumibira na. Nagtuloy-tuloy na yung pag-ulan, hanggang umabot ng 2 linggo.
So ayun, kaya tinamaan nito. Kasi ito wala naman itong chance na gumaling, yan wala na yan. Ayun oh, tuyo na paikot oh, bulok na yung balat paikot oh. Oh. Kung meron pa sanang part siya na migraine, may chance pa siyang ito mabuhay. Ay ito wala na yan. Bulok na paikot oh, pumayat na eh. Oh. Tinanggal ko na, pinutol ko na para yung naiwan na puno sa lupa, wala nang tama yon. Eh di ano yon, magsasanga yon, eh di yung sili ko buhay pa, hindi siya patay, yung ibabaw lang namatay. Ganun lang mga boss ang ginawa ko dito. So sa mga boss at na baguhan na nagtatanim ng sili, kamatis at talong, ito sakit ito mga boss, madali lang ito sana lunasan. Ito hindi ito siya masyadong problema. Madali lang ito kontrolin. Kasi ito eh taon-taon naman tumatama ito sa tanim kong siling ganito eh. Kaya nga lang eh kung minsan pa ilan lang po lang, isa, dalawa lang. Ngayon lang siya talaga marami. Dahil nga yung na-timing naman yung sanang interval ko eh mag-uulit ako. Nagsimula naman yung ulan. Hindi wala. Hindi tayo nakapag-spray agad. Pagka ito eh hindi pa siya paikot ang bulok, pagka kabilang side pa lang umitim, isang spray lang ito mabos ng Armore. Napipigil to huminto at yung balat niya na yung gumagaling. Ito. Umiikot ulit yan, gumagaling yan. Tinatakpan ulit ng panibagong balat niya na wala nang tama, gumagaling niya ito. Ito. At tumitinit talaga ito siya. Ito. Gumagaling ito. Pagka hindi pa ganitong paikot na, eh ito kasi paikot na ito eh. Wala na itong chance. Pagka isang side pa lang, eh gumagaling. Pero yung puno nito na naiwan sa lupa, na mga 1 feet ang haba, eh buhay yun mga boss, magsasaka yun ulit. Kaya yun naman ang alagaan ko para lumago ulit, para lang siya na pruning. Yun nga lang, atrasado na yung pamumunga niya. Kasi ito flowering na. Yung naiwan sa puno nito, eh magsasanga pa lang, eh, kailan pa mamulaklak yun. Baka may bagyo naman ulit nun, eh hindi pa na mamulaklak. So madali ito mga boss gamutin. Basta naagapan lang ng nasabing mga fungicide. Tandaan niyo mga boss, ang fungicide na pwedeng gamitin dito katulad ng mga fungicide na may active ingredients na dipiconazole. May active ingredients na pyraclostrobin at methotrexate plus mancozeb. So yun ang mga fungicide dito na mahusay gamitin na ina-advise ng mga eksperto. So ang kasunod nun, lapnos na. Yun na yung pinali, lapnos. Yan na yung problema ng karamihan, lapnos na. So hindi naman problema yung lapnos kasi nagagamot naman talaga yan eh. Pigilan yan. Wastong ano lang mga boss ha. Wastong paggamit na ng fungicide, yung lapnos ay napipigil naman yan. Nagagamot yan. Anong sasabihin lang walang gamot ang lapnos? May gamot nga yan eh. Lahat nga ng fungicide natin binibili, may nakalagay nga anthracnose eh. Paano walang gamot yan? Wastong paggamit ng fungicide. Ika nga. Sabi nga sa komersyal ng mga lason, gamitin ang wasto ang pestisidyo para maging epektibo. Kasi kung ginamit mo lang yan ng pahula-hula ka lang, nanguhula ka, hindi mo yan mapipigil ang lapnos, hindi ba gagamot? Eh, hindi mo ginagamit ang wasto eh. So, gamitin na ng wasto mga boss, ang lapnos na gamot. Mga timing lang ang pag-apply ng fungicide, magamot yan. Saka siyempre, ang malaga sa lahat dyan, kailangan maagap ka. Huwag mo hintayin na tamaan ng lapnos. Ako yung talaga diskarte kong malupit eh. Hindi ko hinintay na tamaan lapnos ng sili ko bago ko gamutin. Wala pang lapnos, gamutin mo na kasi tumutubo na yun, hindi mo na nakikita eh. Kala lang iba natin kapo-farmers, ikot na ikot. Ikot sila ng ikot sa kanilang mga tanim na sili. Eh wala ika ako nakita lapnos eh, wala man ika may bunga eh. Wala ika yan eh, wala ka ika ako nakitang bunga na may lapnos. Yung ginagawa nila eh. Di ikot ulit, kinabukasan. Wala talaga ika lapnos hanggang sa nag-harvest na, wala pa ika lapnos sa ika eh. Oo naman, totoo naman talaga eh. Ako ano eh, natatlong pitas na ako, eh, wala pa rin lapnos eh. Eh, pero hindi mo alam na yung lapnos tumutubo na pala yun. Eh, makikita mo ba yung lapnos? Eh, sa ilalim ng sistema yun ng lupa, doon yan nanggagaling. Paano makita yun? Lalo sa Sili Taiwan, ako eh, wala eh lapnos yan. Hindi niya alam, tumutubo na pala lapnos. Nakalipas na ilang araw, pagtingin niya, ako, nagulatan na siya. Yung bunga ng sili niya, hindi na maibinta, puro na lapnos, hanggang sa lumala na lumala. Ang tamang paggamot niyan, eh, wala pang lapnos, gamutin niyo na.
Hindi yung kung alin may lapnos saka kayo mag-i-spray ng Amistar, magkabreo. Mapipigil pa ba nila yung Amistar yun pagka may lapnos na, di wala na yun. Kailangan wala pang lapnos gamutin niyo na para hindi na lumala. So yung mga boss, ang siguro maibigay kong tips sa mga kapwa ating farmers at mga baguhan, lalo na sa mga nahihirapan maggamot ng sakit ng sili. Marami rin tayong kapwa natulungan at natuto na rin. At ang pangulot ay naiwasan na. Maliban sa mga baguhan talaga. Meron tayo isang viewers nga kung alin yung sili niya inubos na lapnos yung bunga, saka mag-spray ng Amistar. Di kaya pa bang gamutin ng Amistar yun? Naloko na. Sabi ko kung in-spray mo nung wala pa lapnos, di sana baka di ka pa tinamaan ng lapnos. Nantay mo na magka-lapnos, di wala na. Yung isa naman nag-spray ako sa Cabrero, nag-spray ako ng Amistar, nag-Ortega pa ako, hindi ka napigil yung lapnos paano mo mapipigil yung lapnos? Nung mag-spray kayo marami ng lapnos. Kung in-spray nyo nung wala pang lapnos yun, di sana baka sakali nakaligtas pa yan, hindi tinamaan. Diba mga bossing? So mga boss, hanggang dito muna ako mga boss ha. Babay muna mga bossing, abangan nyo ang next video. Bye bye!